O kaya si General Bato, kung pupunta ka sa China, sama mo naman si Lito Lapid para makapasyal sa Great Wall, mga kaibigan. Ano ho. At saka sana, kung kailan man binabalak ni General Bato na pumasyal sa Great Wall of China, mga kaibigan, have a safe trip, ika nga. Ha? At nawa ay ma-enjoy mo yung iyong pagpunta ron sa Great Wall of China. Ito, nakachamba si Lito Lapid, mga kaibigan. Ha? Na ayon po dito sa balita, gusto raw ni Lito Lapid na mapagkalooban ng lifetime validity. O wala nang expiration ang passport para sa mga senior citizen. Ba maganda ano po? Sa kauna-unahang pagkakataon, ito may sense. Ha? Bagamat ako, ano lang yan patakaran lang, pwede nang ipatupad ng foreign affairs yan kung gugustuhin Ito, kailan matatapos itong batas na to? Nakakasiguro ka ba na maipapasa yan? Kailan? Di ba, alam naman ninyo ang proseso ng mga batas dito. Kaya yung mga yan, yung mga senador, nagpaparamihan lang ng bilyan, tapos yung susunod nilang takbo, kahit walang naipasang batas, ang ipagmamalaki, ito anyang, sumiti kong panukala. Panukala lang yan Proposed bill pa lang naman ito Anyway, ngayon lang nagkaroon ng sense. Hindi ba? Kasi dati ang mga panukala nito, ipagbawal ang stapler sa plastic doon sa pagkain. Di ba? Stapler. Pagkatapos nitong kamakailan, ano yung nasabi niya, bigyan daw ng medical benefits yung mga atleta. Nonsense kasi po meron ng universal healthcare. Kaya parang parang malasado center yan, mga kaibigan. Hindi na kailangan yan, di ba? Ngayon, ito ang sabi, dapat daw bigyan ng lifetime validity. Wala nang expiration, ibig sabihin. Itong mga senior citizen at sila ay maipwera na doon sa mahigpit na proseso sa pag-renew ng kanilang mga travel documents. Di ba, matandaan ninyo kung kayo sumusubaybay ng ating palatuntunan. Sa mga nakaraan, di ba, yun ang sinasabi ko. Hindi nga lang lifetime ang sinabi ko, pero ang sabi natin, dapat ang mga senior citizen, kulang nga ito pati yung mga PWD, hindi ba? Dapat yung mga yan, hindi na pinapipila. Dapat yan non-appearance na Kung dati nang may record sila sa foreign affairs hindi ba? Dapat yan hindi na dumadaan dun sa katulad na proseso ng regular passport, mga kaibigan, o regular applicant. Dapat exempted na sila. Pero tama ito itong sinasabi ngayon ni Lito Lapid na ito na dapat lifetime validity na nga naman. Ngayon, dapat isama dyan para sa akin yung mga PWD. Ito yung Senate Bill 1197. Para amyendahan pala yung batas, yung Philippine Passport Act of 1996. Para masiguro na ang passport ng mga nasa edad 60 pataas wala ng expiration. Katunayan, di na kailangan ng batas dyan Kung gustong ipatupad yan ng gobyerno, ng DFA, pwede. Policy lang yan Itong sa kanya, kaya niya
gustong amyendahan yung batas para masiguro na nakalagay sa batas yun. Pero, hindi na kailangan yan, mga kaibigan, kung tutusin ninyo. Ano lang yan, department order lang yan. Di ba? Para lang yan yung doon sa issue ng birth certificate, mga kaibigan. Ang dahilan niya pa, ni Lito Lapid, sabi niya, through this lifetime validity, dito raw sa, panghabang buhay na passport, ang mga senior citizen ay mapupuwera na dun sa mga prosesong kung ano-ano, mga kaibigan, pagpila, mga ganyan, na kalimitan naman, yan ang nakikita natin sa pag-renew ng mga passport. Sabi pa, English this is also beneficial to senior citizens. Ito rin, pabor din sa mga senior citizen na naninirahan sa malalayo, sa sa centers ng DFA consular offices. Di ba, may mga satellite office na itong itong DFA, di ba, kung saan. Malalayo. Mga kaibigan, the Foreign Affairs Department may change the validity of passports whenever in the national economic interest or political stability of the country such restriction is necessary, mga kaibigan. Ngayon, para sa akin, hindi lang yon, pati yung mga nasa abroad, di ba, kalimitan, kawawa naman yung mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Pagkatapos, pagka na-expire yung kanilang passport, ang ating mga embassy, malala, meron kasi mga Pilipino, nasa malayo sila. Maghapon pa kailangan magbiyahe para makarating sa Tokyo. Halimbawa, sa Tokyo, meron tayong dalawa. Isa sa Tokyo, sa Japan pala, meron tayong dalawa. Merong isa doon sa Kobe. Ngayon, konsulado yung sa Kobe. Yung consulate, embassy natin nasa Tokyo. Ngayon, pag malayong lugar, merong biyahe. Sa Amerika, ganun Hindi naman lahat ng estado, meron tayong merong consular office mga kaibigan. Ang lalayo ng binibiyay, ilan na yung natanggap nating reklamo, di ba? Ng mga kababayan natin, nabanggit natin yan sa ibang pagkakataon. At naisulat ko rin sa aking column yan. Meron sa Japan na nagrereklamo. Ang hirap ng proseso, mga kaibigan. Lalo na kung senior citizen, yung aplikante na magre-renew ng kanyang passport. Lintik pa naman, hindi lang nalalaman dito sa atin yun kung gaano katarantado yung mga nasa foreign mission Mga kaibigan, yung mga consulate natin, ang daming katarantaduhan dyan. Ang daming kalokohan. Isipin mo, kung bibiyahe ka ng maghapon, malis ka ng umaga, darating ka sa Tokyo, sarado na yung embassy. Di ba? Hanggang alas 5 lang ang office hours. Di bukas ka na naman. Gagasos ka. Hanap ka ng tutuluyan mo. Hindi naman mura dun mag-hotel. Kahit maliit lang na hotel dun, napakamahal. Mga kaibigan. At saka yung biyahe, tatagal ba yung senior citizen sa ganun? Di ba? Kaya maganda itong bilya, pero yun, dapat isama pati yung mga nasa maging maliwanag. Hindi na kailangan ito kasi batas ito, tatagal pa ito.
Ha? Amendment ng batas itong sinasabi ni Lito Lapid. Pero hindi ho yun ang pinagtataka ko. Alam mo kung ano pinagtataka ko, Ariel? Biglang nakapagsalita ng English si Lito Lapid. Oh, kaya nasisiguro mo, hindi siya may gawa nito eh. Gawa to ng mga tao-tao niya lang eh, di ba? Kasi English, oh. Sabi raw ni Lito Lapid. Nagtataka ako kasi press release to eh. Oh, hindi ito interview. Yung ginawa kay Lito Lapid. May press release na, yung prepared na yun. Ibinigay sa mga reporter. Tapos may nakadikit siguradong ano ron. Alam mo na. Mga kaibigan, press release eh. Ba't hindi magiging press release yan? Sipin mo, English, nasabi ni Lito Lapid yun, yung through this lifetime, validity, our senior citizens are spared from the rigorous process and long lines often associated with passport application and renewal. Tanong natin ngayon kay Lito Lapid, spell associated. Galing mag-English eh. Hindi mo gumaling mag-English ito. May karugtong pa nga yun. This is also beneficial to senior citizen who live far away from city centers where DFA consular offices are usually situated. Mga kaibigan, question ulit. Spell situated. Pa-spell mo kay Lito Lapid. Bueno, mga kaibigan, sa dinami-dami ng panukala niya, at least ito, merong masasabi nating sense, hindi ho ba? Medyo may kabuluhan ng konti ito, bagamat suntok sa buwan. Bagamat suntok pa sa buwan, hindi yung ipagbawal ang stapler sa pagkain. Kasi merong mga plastic, di ba? Yung yung sa mga karinderya, yung kaya nilalako, di ba? Ilalagay lang sa plastic, pagkatapos ini-stapler yung plastic. May mga nagrereklamo na mayroong stapler doon sa kanilang pagkain. Baka lain mo nag-propose yan ng bill. Ipagbawal daw yung stapler sa pagkain. Hindi lang natuloy yung isang panukala niyan eh. Alam mo ba kung ano? Yung yung tasa ng kape. Magkaroon din ng pangkaliwa. Dapat daw may tasang pangkaliwa at may pangkanan. Malay mo kung kaliwete ka. Di ba? Hindi mahawakan. Gusto niya magkaroon ng kaliwa. Ito na nga ho yung promulgation, itong pinakaabangan bukas na magiging hatol sa mga akusado dito po sa Maguindanao Massacre. At ang karamihan dito, ilan ba yung media men dito? Isa lang ang kilala ko ron eh. Mga kaibigan, yung correspondent ng Manila Bulletin sa Mindanao no, si Bong Reblando. Yun lang, sa dinami nun, siyempre mga provincial newspaper, mga media, no, practitioner sa Mindanao. Kasi yung si Bong Reblando, pag lumuluwas ng Maynila, minsan, nakakakwentuhan namin. Sa lahat nun, yun lang ang nakikilala ko dyan. Anyway, marami po itong mga media rito. Alam nyo, may kwento ito Kasi may mga nagpapanggap ngayon
na dahil alam nila matunog, convicted itong mga itong mga salarin dito Mga kaibigan, matunog na yan. Indication, pinababalik si Ampatuan, di ba? Pinabalik pala sa sa Bikutan, sa kanyang kulungan mula sa ospital. Babasahan at saka maugong na mga kaibigan, ang mga alimuum ng balita, yung pinaka-mastermind, ang problema lang, namatay na yung ama nila na nag-utos sa pagpatay. Pero alam nyo, may mga, mga sidebar dito sa pangyayaring ito. Halimbawa, yung si Mango Dadato, di ba, asawa niya yung naging dahilan. Sila naging dahilan kung bakit napatay itong mga media. Yan mismong si Toto Mango Dadato. Inutusan niya, kanina lang kausap ko yung guard natin sa baba, taga Mindanao yan sabi niya, nung mangyari daw yan, bata pa siya. Nag-aaral pa siya. Ngayon, makatwid, di niya na masyadong kabisado. Yung sinasabi natin, meron panahon, halimbawa, kaya masama yung mga politiko, nagtatagal sa pwesto, di ba? Kahit na walang nakakatakbo, kamukha ni Erap, convicted na Isipin mo tumakbo pa. Kasi nung makonvict si Erap, bata pa yung mga iba, di ba? Na naging butante nung muling tumakbong mayor, di ba? Sa Maynila. Isipin mo yun, hindi na nila alam yung mga pangyayaring pinagagawang kahayupan ni Erap. Si Erap ang sumira sa politika natin, baka akala ninyo. Yan ang bumaboy ngayon, balik tayo dito sa Ampatuan. Yung mga dapat na, kapuna-puna Halimbawa, si Mango Dadato, inutusan niya yung asawa niya na mag-file ng Certificate of Candidacy. Isa lang ito sa mga asawa niya. Bakit hindi siya nagpunta? Di ba? Takot siya magkamag-anak yan ang Patuan tsaka yan si Mango Dadato. Mga magkakamag-anak yan Kaya lang, magkakaaway. Mga warlord Ganyan talaga ang mga lugar na gusto nila, sila mga hari ganun din naman ang ginawa nila nung sila nalagay sa pwesto. Nangyari ito panahon ni GMA, di ba? Inaresto nga yun sila, pumunta pa rin yung press secretary si Doresa. Pinumbinsi sila na sumama sa mga otoridad. Ngayon, nagtataka tayo, ito si Toto Mango Dadato, inutusan niya yung asawa niya, mag-file ng Certificate of Candidacy. Pagkatapos, pinasama niya yung mga media, tsaka yung ibang mga tauhan nila, kamag-anak nila, pinasama. Isipin ninyo yun. Sumama naman itong mga media para i-cover yung pagpapile ng Certificate of Candidacy. Yun na, pinatay na sila. Alam niyo, balita ko, pagkatapos na mangyari yun, walang natulungan itong si Toto Mango Dadato sa pamilya ng mga taga-media na napaslang dyan, na isinali nila sa kanilang away. Ginawa niyang human shield. Itong mga media. Wala rin naman. May nangyari ba nung maupo na yung mga Mango Dadato? Wala rin. Magkakapareho kasi ng interest nila Iisang objective nila, hindi naman paglingkuran yung kanilang mga mamamayan kundi maghari sila doon sa kanilang teritoryo. Magpayaman. Yan daw mga yan Pag sumakay ka na, sabi ng mga taga ron, sumakay ka ng helicopter, lahat ng natatanaw mo, kanila.
Ganyan ang mga property niyan, mga kaibigan. Ngayon, hindi man lang natulungan itong si Manguda Dato. Ha? Maging yung pag-aaral yata ng pamilya, yung mga anak na naulilan itong mga miyembro ng media. Pero hindi pa yan ang malungkot. Nung pong mapat mangyari yan, meron mga umepal. Ako hindi ako sumali dun eh. Yung nagtititihaya pa, kumakasigaw sa rally, nagsipag-rally. Media. Oh, mag-rally. Hindi ito lahat ng media, hindi. Yun lang grupo na yun. Ang credible lang naman na nagtataguyod dito, yung NUJP, National Union of Journalists of the Philippines. Yan lang ang credible. Yung iba, huwag nyo nang paniwalaan yun. Alam nyo kung bakit? Pagkatapos ng maganap yung pangyayari nga, nagkaroon ng mga rally, itong ibang organization, alam nyo, naging pakay nila? Magkapera. Pinagkaperahan, yung pagkamatay na yan ng mga nasa media. Eh, natatandaan ko merong isang immigration official ang tumawag dyan sa grupo na yan. Mga kaibigan. Ang masaklap lang, kasama ngayon sa administrasyon ni Duterte itong mga sinasabi natin na nagbenta sa kaluluwa, pinagkakitaan yung kaluluwa ng mga nandun sa, yung mga napaslang dun sa massacre na yun, mga kaibigan. Nakipag-usap yan, yung dalawang opisyal ng media organization na yan, doon sa kamag-anak ni Ampatuan na opisyal ng immigration. Abogado yun para tumigil itong organization na ito sa kanilang mga kilos protesta, kunyari. Pagkatapos ng meeting na yun, pag-uusap na naganap sa isang restaurant diyan po sa Morato. Hindi ko malaman kung basta magkalapit lang yan, Morato at saka Timog. Ang sabi ko pa nga, yung restaurant na binanggit ko, lumabas to sa, sa dyaryo mga kaibigan. Ang sabi ko, ang pagkakasabi ko, ibang restaurant, ibang pangalan ng restaurant, yung nakarating sa akin na information. Akalain nyo sumagot, yung official na yon ng samahang yan, ng media raw. Ang sabi, kinorek ako, hindi raw sila doon nagkita. Sa Alfredo's Steakhouse daw sila nagkita. Pagkatapos nun, tumahimik na sa issue. Yang mga yan. Yan ang trabaho niyan Pag kami nangyari, mga sikat na media ang involved, controversial, mga ganyan, malaking balita, papasok yan. Para sila maging bida. Katulad nun, yung sa massacre, sa Maguindanao massacre, ano nangyari? Yung pala ibebenta. Kunyari, nakikipaglaban, sumisigaw ng katarungan. Kaya ako hindi nagsasama ron. Alam ko mga motibo Basa ko na mga kaibigan Arte pa lang mahalata mo na Paano magmamalasakit yung mga smuggler ka na sa media? Di ba? Magmamalasakit ka ba sa kwan? Sa kapakanan na nasa media? Imposible Di ba? Bakit? Kalaban ng interes mo yun Kaya ako, ganun kung bumasa ng mga pagkatao mga kaibigan Kaya, malayo pa, gagawin pa lang ang katarantaduhan, mga kaibigan, anticipated ko na Ngayon, ayan nga mga ibang importanteng dapat ninyong malaman. May mga nagpapanggap dyan.
na kunyari sumisigaw, justice. Sigaw pa nga ngayon, guilty. Yung pala sila guilty. Paano? Alam nila na ang magiging verdict dito, mahahatulan itong mga ito. Kaya nauuna na silang sumakay. May pataas-taas pa ng kamay. Mga hayop kayo. Yung mga nagbenta ng kaluluwa na ito, milyon-milyon ho yun, binayad ng ampatuan dun sa meeting na yun. Para tumigil. O alam ba ng mga miyembro yan? Pinagkakitaan yung miyembro, pinagkakitaan pa yung pamilya ng mga biktima. Yan ang matinding kahayupan. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan. Huwag kayong makikisakay basta-basta sa mga nagpapanggap. Diba? Lalo na yung pangkat ni Andanar. Tanga yan si Andanar, hindi naman kilala yan. Hindi naman nag-practice yan ng mga humalo sa mga reporter. Hindi. Bagito lang yan dito sa Maynila. Yan na nga ba sinasabi ko doon sa tubig Yung pala, wala naman palang balak daw. Siguro pagkatapos na magsalita ni Pangilinan, mga kaibigan, na hindi tayo makapapayag. Itong mga kokok ng administrasyon, mga kaibigan, lundagang kagad, itong mga palakang kokak. Kita ninyo, walang presidenteng ganyan. Tapos bakit iba sinasabi po nitong Department of Justice at saka ng Department of Finance, mga kaibigan, ni Sunny Dominguez, iba yung statement nila Hindi raw po papalitan ang concessionaire ng tubig, mga kaibigan. Yang ibig sabihin itong Maynilad at saka Manila Water. Ayan po. Kaya sabi natin nung una, wag muna tayo maniwala sa sinasabi. Dahil ako hindi makapaniniwala na kaya nilang banggain yan. Yung mga oligarchs na yan involved dyan sa bilang itong mga concessionaire din ng tubig. Alam niyo, pinakamagandang maipatupad talaga yung yung basagin mo yung monopoly. Yan ang mahirap Kung saan ka lang linya mo, negosyo mo, katulad ng mga Ayala, saan ba nag-umpisa? Di ba parang mga developer yan? Halos lahat na nga ng lupa, kanila. Mga kaibigan, hindi si Villar. Dapat doon na lang sila. Di ba? Hindi sila pwedeng magnegosyo kasi hindi magkakaroon ng pagkakataon ng ang ibang mga karaniwang gustong pumasok sa ibang larangan ng negosyo kung sila na lang sila ang napapaboran ng gobyerno. Anong proseso dadaanan mo? Kung ikaw, simple kang mamamayan, meron ka namang magandang project study. Halimbawa, ang wala lang sa iyo, puhunan. Sa isang linya ng negosyo, hindi mo mapapasok yung negosyong yun. Bakit? Kukunin ng oligarch yun Pero subukan mo, oligarch, sasabihin doon sa mga, alam niyo, yung mga oligarch na in place ang kanilang sindikato Sa lahat ng government agency, meron mga nakinabang sa kanila At siguro nakikinabang sa kanila. So ikaw, presidente ka lang ngayon. Pag namatay ka, hindi ka na presidente. Diba? Huwag na natin sabihin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan nila balak pumosisyon sa gobyerno Pag wala na kayo sa pwesto,
nandyan pa rin ang oligarch at yung kanilang mga kasabwat sa gobyerno. Yung mga takot sa kanila, yung mga, kasi mapera sila, sunod-sunuran sila. Minsan nga meron akong gagong nakausap dyan sa Department of Public Works and Highway Robbery nung araw mataas ang posisyon, director Kasi tinatanong ko lang, yung pagkuha ng permit para sa billboard, ba kung ano-ano requirement kasi ang kinukuha. Ang ginawa ko, pinuntahan ko. Nilapit sa akin ito ng isang kakilala Pinuntahan ko. Alam niyo, bungad. Ako nga niya, pinatawag ako ni, kausap ko si Manny Pangilinan mga billboard. Yung pala mga billboard dyan sa, expressway dito sa South Luzon Expressway. Pangilinan pala yun Mga kaibigan isipin mo, pati yun, kanila. Alam niyo kung kaninong negosyo. Ang puhunan kay Manny Pangilinan. Kanino? Kay Albert Martinez. Mga kaibigan. Kita mo yung bakla rin pala yung kausap ko na yun doon sa Public Works. Hindi lang halata. Pero bakla rin pala yun. Kabanding. Mga kaibigan. Sipin ninyo, pinagyayabang pa sa akin. Tinawagan daw siya ni MVP. Mga kaibigan. Kasi mga billboard dyan ganyan. Kinuwento pa ng tarantado sa akin. Isipin ninyo kung di gago yung mga yan. Yung mga oligarchs, hindi mo pwedeng bunutin ng basta-basta yan. Hindi kayo, wala Mga kaibigan, in place na yung sindikato nila. Kung limbawa land developer yan, baliwala ka kahit presidente ka, kunyari lang yan. Pero pagdating mo ron sa mga opisina na may kinalaman sa lupa, hawak na nila lahat yan. Ngayon, kung meron kang taong nilagay doon, mahahawakan din nila yun. Pera lang ang katapat niya mga yan Sana kung ang mga opisyal ngayon, hindi mahilig sa pera. Sabihin niyo muna sa akin, sinong opisyal sa administrasyon ngayon ang hindi mahilig sa pera? Diba? Lahat siya mahilig yan karamihan dyan Siguro makikita mo, ang masama pa dyan, yung hindi mahilig sa pera na opisyal ngayon, mga kaibigan, yung pasisiraan Pero yung mga lantaran, isip mo, kumuha ng pera sa tourism. Akala mo, bulsa nila yung Department of Tourism Mga kung kumuha ng pera, ilan po, 200 million yata yung kung natuloy lahat yun, di ba? Yung advertisement. Sus Mariosep, di ba? Ano pa? Marami. Mga kaibigan, hindi lang natin alam sa ngayon, di ba? Pero lahat ng yan, sisingaw din yan Ngayon, itong yung monopoly, yan ang dapat na basagin, wasakin dito sa Pilipinas. Hindi magkakaroon ng oligarch kung sila po ay hindi papayagan na mamonopolize ang mga negosyo. Halimbawa, San Miguel Corporation, saan ba kilala yan? Di ba sa mga pagkain, inumin, di ba? Bakit pati Skyway, kanila na rin? Ano kinalaman sa alak nun? Tsaka sa mga dairy products, di ba? Diyan kilala San Miguel, di ba? Mga poultry, mga ganyan, di ba? Pagkain, alak, yan, diyan sila, soft drink, diyan sila kilala paano nangyari napunta sila sa Skyway? Saan-saan project na? Dahil sila ang may
puhunan. Hindi totoo yun eh. Kasi gumagawa ng policy rito na ang pwede lamang makalahok, may pera lang. Halimbawa na nga, yung STL, di ba? Yun ang pinaka very clear eh. Na example eh. Sino pwedeng kumuha ng prangkisa ng STL simula nung yan eh, maitatag sa PCSO? Sino? Gambling lord. Bakit? Yung requirements eh. Ang pwedeng makapag-comply yung may pera eh. Di ba? Mga kaibigan. Ba't di ka gumawa ng requirements na pwedeng makalahok ang pangkaraniwang mamamayan? Paano mo gagawin yun? Maraming klase. Di ba? Na pwede mong gawin. Pwede every barangay, pwede kayo magparapol ng tao na pwedeng kumuha. Na hindi, not necessarily ang mamamahala sa pwedeng swerte na mabigyan ng prangkisa, ang mamamahala barangay. Hindi. Every barangay mo gawin. Maraming paraan eh. Kung talagang gugustuhin eh. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Ang sabi, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganyan yan. Kaya tayo, ngayon, makikita mo, mall sila may-ari, karsada sila may-ari, ospital sila may-ari, eskwelahan sila may-ari, tubig sila na may-ari, ang kuryente sila na rin na may-ari. Saka pa pupunta? Di ba? Palakasan na lang sila. Kung sino mas malakas sa presidente, baka madali natin ito. Isipin ninyo, umikot kayo sa buong Pilipinas. Hindi lang naman yan eh. Hindi lang naman yung Maynila, hindi lang naman yung Manila Water. Kundi, pati yung mga probinsya. Nirereklamo yung may hawak sa mga probinsya, yung prime water eh. May lason yung tubig eh. Arsenic. At saka yung marumi dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Galit na galit ang mga tao dyan. Tubig kanal yung kulay ng tubig eh. Marumi, may putik. Iba-iba ang reklamo. At saka napakamahal daw sumingil. Tapos dyan mo bibigay. Sasabihin ninyo, ano yan, pag dinidevelop nila yung mga supply ng tubig, anong pera ginagamit nila? DPWH? Pondo ng DPWH? Sila nakikinabang? Negosyo nila ang napapaboran? Di wala silang puhunan. Sila may-ari ng tubig, tapos ang nakaupo sa DPWH, sila rin. Yung senador, sila rin. Hayop na buhay ito. Kaya kayong basta-basta magpapaniwala. Hirap maniwala na bilyon-bilyon na niya kinuha niya. Kukunin din sa gobyerno. Pinagbayad na sa tubig yung tao, sisingilin pa gobyerno, sa tao rin yun. Ano nangyari? Meron ba? Wala naman palang balak eh. Renegotiation lang ang gusto. Ay nako, magbabasa-basa muna ho tayo dito po sa mga nakatutok sa atin, no? Sa live streaming. Binabati natin si Edwin Javier, nakikinig po o nanonood sa atin, si Leds Chulbo, isang musician. Sabi ni Edwin Javier, tasa, anak ng 7 kuba. Kwento ko lang yun, Edwin, hindi totoo yun. Ganong ibig ko lang sabihin,
ganun kababaw mag-isip si Lito Lapid. Ha? Ganun yung babaw. Ngayon, si Joel Diaz, Buenos Dias, nanonood siya ngayon sa atin sa Italy. Katropa natin yan. Si Elizabeth Dungo, ang galing na naman ni Lito Lapid. Di kaya siya nalilito doon sa sinabi niya. English ho yun mga kaibigan ang lamang ko lang kay Lito Lapid, mahina rin ako sa English. Pero, naintindihan ko naman yung English. Doon lang ako lamang. Hindi ako kasi sigurado kung naintindihan ni Lito Lapid yung English. Di ba? Ngayon, ang nanay ko, 89 na ngayon, hindi po siya nakakuha ng senior. Kapag pera ang binibigay sa barangay, hindi kasali nanay ko kasi daw meron pension nanay ko sa veteran PBO 5K lang po. Pension nanay ko kulang pa budget sa maintenance niya isang buwan. Ang laki ng racket dyan. Sino nakakasigurong hindi kinukolekta nila? Hindi nila pinangungulekta ang nanay mo. Ganun yun Di ba? Kupit nila yun. At saka nakapagtataka ito merong mga lugar nagde-designate sila ng mga organization. Doon kanya pumunta sa barangay na gano'n, may asosasyon doon. Yun naman, malalaman mo pag nag-inquire ka lang. Sino kakausapin mo ron sa organization na yun? Mga magnanakaw lahat yan, walang mga patawad dyan. Pati itong mga organisasyon na humahawak nito, mga magnanakaw rin ito. Bakit nyo padadaanin doon? Saan ba kumuha ng senior ID? Saan ba nagpatala ang isang senior citizen? Di ba sa City Hall? Meaning to say, ang lahat ng listahan ng senior citizen sa isang lungsod nasa City Hall. Bakit mo nililito para hindi ma-monitor kung magkano ang budget na kinukolekta nito? Indigents lang daw ang entitled doon sa pinapangako ng gobyerno. Natulong, 500 yata isang buwan. Meron naman panukala itong si Angara na gawing 1,000 sa isang taon. Kesyo, mga matatanda na. Akala mo talaga mga nagmamahal sa mga may edad Hindi totoo lahat Yan, paimbestigahan nyo yung pondong yan. Bakit indigents, di ba? Paano mo nasabing indigents? Di ba? Ang isang tao para maging indigent. Katulad nun, 5,000 lang yung pension. Pag kami tinatanggap na pension, hindi na. Siya makakarating yung 500 mo isang buwan. At hindi buwan-buwan nakukuha. Meron, kundi quarterly, mga kaibigan, kalahating taon, hindi pa nakukuha. Ayan wala nag-iimbestige, mga kaibigan Malaking sindikato yan, racket yan. Racket yan ang mga mayor siguro. Kasabwat ang mayor dyan. Sino ba may hawak ng senior citizen? Di ba para makakuha ka ng senior citizen card, pupunta ka sa City Hall? Bakit doon pagkukuni, ibibigay yung pera kung saan nyo papupuntahin? At hindi lahat ng nag-avail ng senior citizen card at qualified doon. Hindi nila alam kung sino ang qualified. Wala naman nagsasabi niyan Pag iniskandalo mo siguro, ituturo nila sa iyo. At yun namang organisasyon na yun, kailangan din daw iskandaluhin mo Dahil pag hindi ka kakilala o mga kaibigan, kahit na
Ang proof mo, ano ba pakikita mong proof? Di ba yung in-issue sa'yo ng City Hall na senior citizen card? Yun din ang proof mo sa pagpunta mo sa mga yan. Oh. Yan, maliwanag yan, sigurado yan. Napakalaki ng racket dyan. Isang araw natin, sa mga darating na araw, isang programa natin iuukol natin dyan, ha? Sa pagtalakay dyan sa katarantaduhan at kahayupang ginagawa sa mga senior citizen. Ano po? Yung katropa natin, si Carolina Luge, nasa Italy. Nanonood din po. Si katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, ay binabati natin. Siyempre, sila ka Enyang Mina at si ka Ami Flormata Saludes. Ganon din po si Rosita DC, mga katropa natin, Rosemary Victoria Court, at saka si Yula Sotelo, isang musician, nasa Japan yata ngayon, ano po. Si katropang June Di Valencia, isang singer at musician. Isang araw, pasasalamatan namin kayo, lahat ng mga sumusubaybay dito, lalo na itong sila Mr. Joel Cruz at saka ang kanyang may bahay na si Ginang Ludi Cruz. Sipin ninyo, nag-uukol pa sila ng panahon para lamang tayo makaharap. Maraming salamat po muli. Si Carol Torres Brihino, binabati natin. Si Susana de los Santos, si Carmela Torres Balcos, si Rudy Santos ba, nanonood sa atin sa California, si Ray Bonifacio, mga kaibigan nating matagal na muli nating nakabalitaan sa loob ng mahabang panahon na hindi pagkikita. Binabati ko rin idol natin PBA legend Ricky Relosa, mga kaibigan. Si Samahang May Bahay sa Amerika. Tawag nito. Andali ay tumakbo. Talaga mahirap, si Gary Man ng Tokyo, Japan, binabati natin. Si Placido Corbito, tinanong ni Lito Lapid si Pacman. Tanong daw ni Lito Lapid, Manny, graduate ka na sa political science. Ilan ba ang S ng associated? Di ba dalawa lang? Sagot naman ni Manny, tatluhin mo para sigurado. Sabi ni Placido Corbito mula sa California, nanonood sa atin. Joke yun mga kaibigan si Silvio Lugarte, nanonood. Si Marie Orsa. Grabe pala ang masamang intensyon po ni Erap kay PJ na matalik niyang kaibigan. Watching from Quezon City. Walang kaibigan si Erap. Ang kaibigan niya, yung pangalan niya, baliktarin mo. Pera. Yun ang kaibigan ni Erap. Walang yan. Putik yan. Kaibigan putik yan. Kita ninyo, si FPJ ilang taon na namatay. Matagal na, di ba? Meron bang si Mayor Lim, si Mayor Lim. By the way, birthday ni Mayor Lim sa Sabado, December 21. Si Mayor Lim, ipinagpatayo niya si FPJ ng monumento, nandiyan sa Ross Boulevard. Si Erap,
Ulo ni na maliit na miniature, wala eh. Ha? Ano tawag mo ron? Figurine, wala eh. Para kay APJ. Sinungaling yan, maniniwala kayo dyan. Alam niyo si Erap, ang nasa sa, ang tunay na pagkatao ni Erap, ayaw niya na merong ibang artista na magiging presidente ng Pilipinas. Ayaw niya yun, mga kaibigan. Si Elizabeth Dungo, nanonood, kasama si Edgar, nanonood po mula sa Oxnard, siguro sa California ho yan. Si Emmanuel Celso ng Rancho Cucamonga, binabati po natin. Ano po, ayun, nanonood pala si Rudy Santos eh. Si Gilbert Silvestre, si Diana Sayas Kirante, Marlon Lansangan, Joseph Llanera, nanonood sa atin from Abu Dhabi. Matagal na nakikinig sa atin to, si Joseph, nandun pa ako sa dating impilan. Si Edgardo Lim, hindi na maalis sa Pilipinas yung monopoly at oligarchs. Yan na nakamulatan ng ating bansa. Pag hindi mo binago yan, hindi na uunlad ang bansa kasi ilang tao lang mahawak ng ekonomiya. Isipin mo, ilang daan tayo. May kita 100 milyon. Tapos 5% lang nun ang nakikinabang sa ekonomiya ng Pilipinas. Mga kaibigan, as against sa 95%. Isipin ninyo yun, ang laki ng gap. Kaya napakaraming mahirap sa ating bansa. Si Sir, walang pagkakataon eh. Kung yung bawat mamamayan may pagkakataon, maraming makakapagtrabaho, di ba? Bakit sa ibang bansa maraming kukunti yung walang trabaho? Paano hindi uso din yan? Walang monopoly, mga kaibigan. Bukod sa patakaran nila, katulad ng sinasabi natin, na profit sharing ang sistema ng mga kumpanya. Si Roldan Flores, nanonood from South Korea. Si Jerry Grad, siyempre si Oscar De Jesus na mga katropa natin sa California. Si Alexian Saint Alexius. We can consider Duterte and family are member of oligarchs since they ran the government in Davao for so many years. Cyril Belen, watching from Antioch, I hope totohanin ni Bato ang sinabi niya na sa China siya mag-abroad at isama mga ka-EJK. Si Lito Lapid, sama niya. Pamamasyal, kawawa naman, di rin makapunta sa Amerika yan eh. Si Elmer Catolin from Crown Point, Indiana, USA. Si Concepcion Ison Chulbo, nanonood sa atin. Pero pasensya na po, hindi na natin matatapos ang pagbasa sapagkat tayo po ay wala ng oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas dito sa bayan.
Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po kami pansamantalang muling magpapaalam sa pangalan ng ating idol, ang ating pong macho guapito, Technical Director si Ariel. Nagmamahal sa'yo. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Erap Blunder Estrada. Ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo.